Ciudad Verdadero. Bakit ho tinawag na Ciudad Verdadero? Paano ho nagsimula ito? Ay, meron pong isang luklukan na tiga San Mateo na mag-asawa na bumaba ang espiritu sa kanya at bininyagan ang lugar ng Ciudad Verdadero. Na ang sinasabi niya ay ang lahat ng mangyayari dito at nangyari at mangyayari pa ay pawang katotohanan. Kaya siya po ay ang Solomon ang pangalan na tiga San Mateo. Ayun. Ang binabanggit to at tinutukoy ni Kaard na luklukan, ito po ay kung tawagin sa ating mga yung colloquial na yung instrumento. Ang tawag ng iba kasangkapan, ang iba naman channel, ang iba medium. Ayan. So, mga kailan ho ito, Tayard? Nag-umpisa ho yan ng 1985. 1985? That was 25 years ago. Ba? Pero ang purpose nung pagbili ko at pag-develop nun ay para pagdating ko ng 65 years old, mapapakinabangan ang lugar sa pamamagitan ng mga harvest doon sa lugar na yun. Okay. Pero hindi po nangyari ang aking plano. Kundi, ang nangyari po ay nagtanim po kami ng mga kape doon, ng mga saging. Hindi ho namin paborito yung kape. Yeah. Lalo na pagkukunti lang. Hindi ho nangyari na binabagyo ho lagi doon. Pagkatapos yung mga halaman doon, mga saging doon, marami hong kasosyo sa mga paligid. Kaya wala din nung nangyayari. Ano ho bang itong lugar na ito, Tatay Art, para sa may di pa ho nakakarating, ito ho ba ay bulubunduking lugar din o ito ho ay patag? Mataas po ang lugar na ito. Pero kung papasok ka, medyo patag. Okay. Pero nasa mataas na lugar. Mga mahigit hong 1,000 yung elevation niya? Feet above the sea level. Aba, yun yung mataas nga, no? Parinig. Oo. Pero ito sa talaga hong sumasakop dito sa lugar na ito? Ito po ay nasasakop ng bayan ng yung mismong syudad na napapasok po na a-occupy ng town ng Sampaloc. Sampaloc. Pero meron din part na ibang town. Yeah. Anlukban po. Nasa boundary po. Nasa pusod kayo. Yeah. Pero ang Lukban, Quezon pa rin yan. Quezon pa rin. Ayan. Tsaka napakasarap ng tubig dyan. Malamig. So, nung nabinyagan ho ito na Ciudad Verdadero, so ang Ciudad Verdadero ho sa pangkalahatan hong pagkakaunawa ng iba, ano ito, paano ho natin siya maita-translate sa ating sariling wika? Bayan ng katotohanan. Lugar ng katotohanan. Lungsod ng katotohanan. City of truth. No? Okay, ano? So, mula ho noon, Tay Arte, ano ho yung mga na-experience ninyo sa lugar na yon? Ayun, binanggit nga ho ninyo, tinamnan nyo ng kape, hindi umubra. Ano pa yung sinunod yung... Mga saging nga daw. Saging, hindi rin umubra. Ano pa ho? Ibig sabihin, may ibang purpose. No? Ayun. May ibang... Actually, nung pang tinamnan nyo, wala pa naman, di pa naman nabibinyagan doon na, di pa napapangalanan na Ciudad Verdadero. Kaya, pinangalan lang yun nung magkaroon na ng pagpunta doon ng mga luklukan or medium. Okay. So, nangyari po noon nung ako'y magkalugi-lugi na, meron pong bumubulong sa akin. Pati nung aking... May bulong brigade, may bulong. Ang sabi ho sa akin, matanda ang boses, babae. Sabi, Art, i-develop mo na lang ang lugar na ito para may mapuntahan yung mga naniniwala sa akin. Tinanong ko kung sino sila. Sabi niya, ako yung Birhen ng Fatima.
Mama Hindi, Mary. Mama Mary. At ako rin yung virgin sa lahat ng lugar na ipinangalan sa kanya. Sa Antipolo, sa Virgin of Lourdes, sa sabi ko, isa no ako kukuha ng pera, nagkalugid-lugid na ho ako. Ang sabi ko sa akin, siya ang magpo-provide. Ang tiwala lang, i-develop lang. Dahil sa wala na akong magagawa, hindi ko naman yung na-invest ko doon, hindi ko na wala akong magawa kundi sumunod. Sabi nga, pikit matang Pikit sumunod. mata na kahit na Kalugi-lugi. Nagkalugi-lugi. Nandun na naka-invest na, luwi ka na nga, di baka naman Baka sakali. Ano? baka sakali, di gayon ang ginawa ko. Napansin ko po nang ginagawa ko na dinidevelop yung lugar. Ang espiritu ng ang Mama Mary naman provide. Hindi nagpapabaya. Hindi nagpapabaya. Kaya tuloy-tuloy yung aking pagpapagawa doon na So, develop bukod po yung dun sa lugar. sinasabi ho ninyong bukal. So, yun ang unang itinuro sa inyo, Tatay Art. Ano yung mga sumunod pang mga lugar dun sa syudad na kailangan yung i-identify na ganito ito at ganun sa kabila? Dalawang labyrinth ang pinagawa sa akin. Isa yung Cretan labyrinth at isa yung labyrinth na katulad doon sa church sa France. Doon pag kayo ay nag-meditate at paikot-ikot yun pagdating mo sa central nun, ibaba mo yung mga paa mo dun sa mismong lupa, magdasal ka, bababa si Zeus at bababa yung mga espiritu at nagbibintsahe. Actually, na-try na rin natin doon parinig ka na. Ako, honestly, mararamdaman mo doon yung very strong energy habang palapit ka ng palapit sa pinakasentro. And in fact, sa pag-aaral na ginawa na rin ng mga eksperto tungkol dyan, yung mga labyrinth na ganyan, maaari kang magkaroon ng instant healing sa problem sa katawan and magkakaroon din ng enlightenment. Yun ang nangyayari. Yung iba nabubuksan. Nabubuksan yung kanilang psychic awareness sa kapaligiran. Yung iba naman na medyo mahina na ang pangangatawan, biglang lumalakas. Yes. So ano pa ho, Tatay Art, ang maaring makita sa inyong lugar sa Ciudad Verdadero? Pinagawa ko ng kapilya. Kapilya. Okay. Tsaka meditation tower. Isa pa hong napaka-interesting na area doon, yung malalaking bato. Batong buhay. Na malapit dun sa bukal. Malapit sa bukal. Pag inilagay mo yung kamay mong dalawang palad na ganyan, ma-energize ka at parang makikita mo, mabivisualize mo. Maalala ko tuloy yung isang nung nilapat ko yung kamay ko doon. Abay, mararamdaman mo para siyang humihinga na ang lakas ng energy. Then mamaya parang may makikita ka ng ako personally may nakita akong isang parang kalawakan. Then makikita mo yung mga nilalang. Now, ang ipinakita pa doon sa area, parinig, 'di ba, paakyat yung paligid noon. Parang nagsisilbing parang nagsisilbing control tower o kaya control area ng mga nilalang kung saan sila lalapag at saan sila magte-take off. Ngayon pala, itong mga nilalang ang pag-usapan natin at importante yun, pinagawa sa akin yung landing pad. At doon bumaba ang UFO. Yung mga spacecraft nila. Mga balatra. Balatra. At sinabi sa akin, sinabi sa akin na Art, dito namin, kung dumating yung mga napapublish at yung mga sakuna na nababasa nyo, dito mo dadalhin yung mga ililigtas, yung mga pinili na ililigtas.